Maulan dito sa probinsya at kapag ganitong malamig ang panahon, masarap mag-ulam ng mga merong sabaw katulad nitong sinigang. Siguro ngayong araw, hindi lang dito sa probinsya ang maulan, pati na rin sa ibang lugar dahil talagang kaiba ang panahon natin ngayon. Dala nga ng habagat, ang lakas ng hangin at ulan at parang ang merong bagyo kaya mag-iingat po tayong lahat. Pumunta pala ako ngayong umaga dito sa may puno ng suha na maraming bunga at mamimitas nga ako ng 2 piraso para tingnan kung pwede na ba. Alam niyo ang puno ng suha na to ay masipag mamunga at saka kapag hinog na siya, masarap siya, matamis. Dapat nga 1 piraso lang muna ang pinitas ko kasi titingnan ko pa kung pwede na ba siyang kainin. Hinihiwa ko pa nga lang siya dyan, alam ko na naalanganin to, alam kong hindi pa talaga siya pwedeng kainin at medyo hilaw pa nga pagkabukas ko. Pagkatapos niyan, pumunta naman pala kami dito sa may bukid para manguha ng kangkong na isasahog ko mamaya sa lulutuin ko na sinigang. Kaya lang, wala naman kami gaano nakita ng kangkong at ang naabutan nga namin dito ay itong 2 bata na nangangawil ng isda. Magkapatid pala silang 2 at tinatanong ko nga sila dyan kung alam ba ng mama at papa nila na nandito sila nangangawil at ang sabi naman nila sa akin, alam daw ng mama at papa nila. At dahil nga wala kami nakuhang kangkong, kaya naman naglakad-lakad pa nga ulit kami dito hanggang sa nakaabot nga kami dito sa may kamutihan. Meron kasi akong biniling isda at hindi naman pwede na purong isda lang ilulutuin ko. Kailangan meron siyang kasamang gulay kaya lalagyan namin siya ng talbos ng kamote. At dito nga sa may gilid, malapit sa pagtatalbosan namin, merong nagtatanim. Dito pala sa lugar na to, halos karamihan sa mga tanim nila ay talagang kamote. Basta itong buong paligid na to, yung mga natatanaw na yan, talagang halos lahat ng mga tanim na yan ay mga kamote talaga. Dahil nga manghihingi kami ng kamote, syempre nakitulong-tulong muna ako ng kaunti sa pagtatanim. Kaunting tanim lang talaga yung ginawa ko dyan kasi malapit na magtanghali. At pagkatapos nga niyan, pumunta na ako dito sa may taniman ng kamote at nakitalbos na nga ako. Medyo matagal na rin daw pala na nakatanim ang kamote na to at malapit na nga daw araruhin at kuhanin yung kanyang mga laman. Pagka ganito naman talaga kalawak ang kamutihan mo, ang sarap magtalbos at hindi ka na masyadong mamomroblema pagdating sa mga ilalahok sa mga isda. At ngayon ngang maulan, malamig ang panahon, masarap din mag-ulam ng nilagang talbos ng kamote tapos isasawsaw mo lang siya sa may ginisang bagoong. At pagkatapos nga naming magtalbos dyan ay umuwi na kami at naghukay naman ako ng langkawas. May pagkaluya din pala ang itsura nito, yun nga lang, mas matigas to. Hindi rin pala muna luya ang ilalagay ko mamaya sa sinigang. Ito muna langkawas at gusto ko ngang subukan. Pagkatapos ko maghukay ng langkawas, sinalang ko na rin kaagad yung kawalit. Naglagay na nga ako dyan ng tubig, luya at saka sibuyas at naglagay na rin pala ako ng asin. Hinintay ko lang siya dyan na kumulo at pagkatapos nilagay ko na yung mga isda. Pagkalagay ko ng mga isda, tinakpan ko muna siya saglit at pagkatapos hinintay ko nga lang siya dyan na kumulo at nung kumulo na, tinimplahan ko naman siya dito ng pang-asim. Kaunting pakulo pa pala ginawa ko dyan at pagkatapos maya-maya nga lang din konti ay nilagay ko na yung talbos ng kamote. Maliit nga lang nakawali dyan yung pinagsalangan ko at akala ko nga nung una hindi kakasya. Pero nung naluto naman na yung talbos ng kamote sakto lang pala. Hindi ko na rin pala pinakuluan pa ng sobra yung talbos ng kamote kasi ayoko kapag lumambot siya ng sobra hindi na masarap. At pagkatapos ko nga dyan magluto ay nagsandok na rin kaagad ako ng ulam namin ngayong tanghalian at mas masarap mag-ulam nito kapag mainit pa lalo na ngayong maulan ng panahon. See you lang for today's video. Thank you for watching. Kain po tayo!